Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Ito na Kabibig. Tinawanan lang ni VP Sara si BBM. At may malakas na buntong hininga. Kasi itong si BBM, hindi pa rin nagpaawa at basa pagpapaawa, effect. Kasi daw, ready na siya makipag-meet and greet kay VP Sara. Makipag-usap kay VP Sara for unity. Talaga ba? Ano ba naman yan? Until now, mangloloko ka pa rin? Yan ang sabi ng mga netizen nung nalaman nila yung estilo ni BBM ba na papaawa, paiyak-iyak. Ganun. Alam nyo ba kung ano ang sagot ni VP Sara? Tumawa lang. Napanood nyo ba ang video? At ito pa. Grabe din pala itong pasabog ni Atty. Harry Roque. Oo, shock ako Kabibig sa mga pasabog ni Atty. Harry Roque, mga Kabibig. Ito daw, ang sabi niyo, si Boying Remulla daw ay nangako kay Bongbong Marcos di umano na kung maging ombudsman siya, lahat ng mga Duterte, si VP Sara, ipapakulong niya. Kaya, ginawa siyang ombudsman. At ito pa mga Kabibig, ang mga pasabog ni Atty. Harry Roque. Tama ako. Na daw, tutuguin talaga si VP Sara. Merong bagong video sa Atty. Harry Roque. Manood tayo ha. At ano ang inyong opinion hinggil dito? Parang nakaka-worry ito Kabibig for VP Sara. Na kahit alam nyo bakit ato na worry? Kasi kahit anong ginawa ng mga bangag department, mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara. Si VP Sara pa rin ang ihahalal na presidente sa 2028. Di ba sa ratings? Survey rating? VP Sara pa rin. Yun, kung ano-ano na mga iniisip lang kasuhan ng bagong impeachment. Tapos, buti na lang si Leviste nagsabing walang insertion sa VP Sara kasi kung hindi pa nagsabi si Leviste, baka later on, lalabas na naman may insertion si VP Sara. Eto na si VP Sara, tinawanan niya si VBM sa kadramahan na naman. Si BBM ba mahilig sa drama, no? Mahilig siya sa mga MMK, mga mga magpakailanman moment. Ay, ewan ko Kabibig. So, ito na Kabibig ha. Ang video ni VP Sara at video ni Atty. Harry Roque. Sa mga pasabog na Atty. Harry Roque, mga Kabibig. Watch this video. Any reaction mo kasi sabi po ni BBM is willing daw po siya makipag-dialogo sa inyo para daw po sa ikaunlad ng Pilipinas. Orato. Okay. 1 trilyon ang nawala sa pondo ng Kabanang Bayan, nakalaan sana sa flood control, linamon ng mga buwayang pinatataba ni Marcos Jr. para pumirma ng impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Yan naman pong realidad. Kaya napakatindi ng korupsyon sa DPWH, pinambibili ng katapatan ng mga kongresista, at mga senatong para matuloy-tuloy ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte. Pagpapatuloy ko nga pala po yung mga detalye pa ng mga sinasabi sa akin na informante ko ng mga plano nila. Nung una, sinabi ko na sa inyo, tutuloy pa rin nila ang charter change dahil wala silang plano na bumaba sa pwesto ang bangag Marcos Jr. pagdating ng 2028. At ang gagawin daw nila ay tatanggalin ang term limits. Okay, isa yan. Yung isa pang plano nila, gurgurin na ang oposisyon. At nabilang ko na nga po, sino bang gugurgurin nila? 3 mga nakaupong senador, 4 pala. 5 na. Bongo, Bato, Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka si Jinggoy Ejercito. O di ba? Pag nawala yung 5 yan, 19 na lang ang natitira. At syempre, ibang mga senador dyan, matatakot, no? Ang matitira na lang sa minorya dyan, ilan na lang? Mawawala na si Bongo, si Bato, o si Jinggoy, o di ba? Pag nawala yan, edi 3 nawala na, no? At konti na lang kinakailangan nila
para makonvict si Sara Duterte at matanggal sa pwesto. At dyan papasok yung pangako ni Boying Rimulya na pag siya'y tinalagang ombudsman, sigurado niyang pakukulong itong si Inday Sara Duterte. Kasi nga ako naniniwala, kahit ganong mahilig mag-bend ng batas itong si Rimulya, dahil sinusuga naman niya yung sinabi ni anong pangalan ni nung senador na may American citizenship. Ay nako, kahit anong sabihin niya na the law can be bended at nagsang-ayon naman itong si Boying Rimulya, ang katotohanan, the law is the law. The law might be harsh, but such is the law. Dura lex sed lex, no? Pero yun nga po, dapat kung susundin ni ombudsman ang batas, hindi po pwedeng matanggal o hindi po pwedeng makasuhan ng kasong kriminal ang impeachable officer hanggang hindi sila natatanggal sa pwesto. Kaya nga importante sa kanila na bilin pa rin ang katapatan ng mga congressman at kaya naman napakadaming anomalya sa ating pantaunang budget. Now, hindi ko po alam kung talagang nasuri na ng mga Senado yung pantaunang budget natin para sa susunod na taon, no? Pero sa tingin ko, marami pa rin diyang nakapasok na mga kababalaghan dahil nga ngayon pa lang, inanunsyo na nila na pagdating ng Pebrero, bubuhay na video. Ayan, nakabalik na naman tayo. Sorry po ha, at nawala yung ating video, may tumawag kasi. Sandali lang po ha, at merong mga nagpapadala sa akin ng mensahe, mga bagay-bagay. But anyway, gaya ng sinabi ko, kaya naman may korupsyon, kinakailangan nilang bilhin ang mga lagda ng mga congressman para tuluyan na ngang ma-impeach si BP Sara. At ngayon, tingin ko, talagang binibigyan din nila ng pagkakataon ng mga senatong na kumita dahil kinakailangan nilang bilhin ang desisyon na guilty. At kapag natanggal na nga si BP Sara sa kanyang opisina, kakasuhan na. So yan po kanilang master plan. No? Pero ang nakakatakot, buti sana kung yan ang gagawin lang nila. Pero talagang sinabi ng informante ko, talagang may planong gurgurin. Now, bago ako magtapos, alam nyo, hindi ako pumapatol doon sa mga chismis-chismis tungkol sa mga personal na bagay-bagay na mga ginagawa di umano ng mga politiko. No? Pero kakaiba itong sinabi ni Dean Chase tungkol dun sa tubig. It's too big. Too big time. Okay? Too big time. Well, sa akin po, ang konteksto naman yan, ang sabi ni Dean Chase, kasi nga po, yan ang nangyari sa isang sesyon ng pulboronic session. At sila nagpupunta sa mga sex parties. Kung totoo yan, talaga nakakadiri po at talagang yan po ay nagdadagdag na naman sa ating sinasabi na walang karapatang manatili ang presidente ang isang nagpapatubig at saka yun nga, di umano ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? Mantakin nyo, anong mukhang ihaharap ng Pilipinas kung pagdating ng Disyembre sa susunod na taon, tayo pa rin, Disyembre ba o Setyembre, kailan ba yung ASEAN Summit? Tayo pa rin ang chairman ng ASEAN. Paano naman sasalubungin ng ating presidente na ganyan ang usapan na siya ay adik at mahilig sa tubig, tapos kakamay siya kay Donald Trump, tatamay siya sa bagong Prime Minister ng Japan at kung sino-sino pa. Sus Marios, mga Pilipino, bigyan nyo naman ng dignidad ang ating bayan at tanggalin na natin sa pwesto yan. Hindi ko po sinasabi na gumamit tayo ng dahas. Sinasabi ko, gamitin lang natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang taong bayan para sipain sa pwesto ang wala na sa tamang pag-iisip. Matagal na naman natin siya binigyan ng pagkakataon na pasinungalingan ang sinasabi na siya isang cocaine addict. Pero ayaw naman niyang mag-hair follicle test na tanging pamamaraan para nga mapasinungalingan yung mga paratang sa kanya. So mga kaibigan ha, bigyan naman natin ang kahihiyan ng bansa natin at sana po ay gamitin na natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang people at tayo ay mag-people power na pangatlong beses. Dahil hindi tayo natututo sa ating kasaysayan, paulit-ulit, pwede ba, one last people power at hindi na natin sila pababalikin kahit kailan man.
Sandali lang po ako ha, suspox hour kasi nasa tanghalian po ako ngayon. At sayang naman yung eat all you can kung hindi ako kakain para malugi yung restaurant. So hayaan nyo muna akong kumain para malugi yung restaurant. At bukas, marami pa tayong pag-uusapan ng mga exciting at mga maiinit na bagay. Gusto niyo bang mag-usap tungkol sa tubig? Well, tatawagan ko pong mamaya-maya si Dean Chase. At bagamat meron siyang broadcast tungkol doon sa Mr. Tubig, pahingi ng tubig, waiter, ay chismisan ko kayo kung may makuha ko kay Dean Chase. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At hanggang bukas, ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye! So yun na nga kabibing. Alarming, no? Ang mga pasabog na to ni Harry Roque. Well, in fact, itong mga pasabog na to ni Harry Roque ay galing sa mga reliable source. Ang tanong, sino bang reliable source ang nagbigay ng impormasyon kay ito ni Harry Roque? Well, in fact, ito nagbigay ng impormasyon. Of course, baka sandang dikit ito ni VVM or katrabaho si Remulla. Ay, naku, grabe naman to si ito ni Harry Roque kung makahaganap ng mga chismis ba ito? Impormasyon ba ito? Ano ba? Basta nakakatakot ka, bibi. Takot ako para sabi ni VP Sara. Sana mag-pray tayo na okay lang si VP Sara, yung mga nag-iisip na chuchugi si VP Sara, mag-isip-isip kayo. Oo, mag-isip kayo. Kasi hindi talaga matutulog ang mga tao na susuportahan at protektahan si VP Sara. At lalong hindi natutulog ang hustisya. Kung hindi makakamit ni VP Sara ang hustisya sa lupa, hustisya sa itaas. Nakikita ng Panginoon lahat ng ginagawa ninyo. Kaya ngayon, unti-unti nang lumalabas ang mga sikreto, ang mga baho ninyo. One, ang flood control project. Ano pa? Yung allocables. Ano pa ba? Yung Bukana Bridge. Ang dami mga kabibig. Yung mga noon, hisitan pa ang mga tao maniniwala na si Vongvong ay adjectus. Pero ngayon, ang kapatid, tumayo, entablado at nagsalita. Dinamay pa ang pamilya ni Vongvong na Vangages din. Diba kabibig? So, parang all of these stories, puro negatibo towards the first family. Diba? Ano sa palagay kabibig? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kalerky, ay, let's pray na sana okay lang si VP Sara, protektahan siya ng Panginoon, ng Holy Spirit. At si Pangulong Duterte, malapit na ang Pasko. Sana hindi siya mag-iisa sa Pasko. Sana bigyan ng ICC ng patnugot na makabisita ang pamilya ni Pangulong Duterte sa kanya sa Pasko. Para happy pa rin si Pangulong Duterte. Diba? Lang bibig. Bye everyone. See you next time.